Inusisa ng kinatawan ng United Nations ang lagay ng malayang pamamahayag sa bansa sa kanyang pagbisita rito. Apela ng ilan, silipin din ang pag-red tag at minsay pagpatay pa umano sa mga kritiko ng gobyerno. Nakatutok sina Salima Refran at Maki Pulido. Malaya bang nakakapagpahayag ng opinyon ang mga Pinoy, partikular ang mga civic at religious groups, marginalized communities at indigenous people? Malaya ba ang media? At kumusta ang access at pulisiya sa digital communication? Ilan ito sa uusisain ni United Nations Special Rapporteur Irene Can sa 2 linggong pagbisita niya sa Pilipinas. Sana, sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, imbestigahan ni Can ang umano'y pag-red tag, pagharas at pagpatay sa mga kontra ang opinyon sa gobyerno. Ito ang dati ng akusasyon ng mga progresibong grupo laban sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. NTF-ELCAC ang nakausap kanina ni Can kasamang ilang opisyal ng DILG at Anti-Terrorism Council sa headquarters ng PNP. Pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag dahil may press conference daw bago matapos ang kanyang official visit. Ganun pa man, sa welcome dinner daw kagabi para kay Can, ipinahayag na ng NTF-ELCAC na meron silang 12 clusters na ang layunin ay pangalagaan ng freedom of expression at civic space. Kahapon nakapulong na rin ni Can ang National Privacy Commission at tinanong kung kinikitil ba ng Data Privacy Act ang pangangalap ng impormasyon ng media. Ipinaliwanag naman daw ng NPC na ang prinoprotektahan ng Data Privacy Act ay mga personal na impormasyon ng bawat individual. We stated na media are exempt from the coverage of the DPA as long as they will use yung mga nakikita nila sa blatter on their news report. But at the same time, on the other end, si police naman may sarili silang kumbaga procedures on how you can access the blatter, and we should also follow that. Ang pagbisita naman ni Can sa Korte Suprema, sinabayan ng pagtitipon ng media rights organizations at environmental groups. Ang pagbisita ni Special Rapporteur Irene Can ay oportunidad para ipakita sa buong mundo na ang problema po natin sa impunity ay hindi pa natatapos. Sa datos ng NUJP, mula 1986 ay halos 200 mamamahayag na ang pinaslang. 4 sa kanila napatay sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Kabilang sina Percy Lapid at si Juan Humalon alias Johnny Walker na pinagpabaril habang nagproprograma. With respect to the Percy Lapid case, we explained that despite the fact that the accused here is a high-ranking government official, level of undersecretary, we pursued the case. The court has already issued a warrant of arrest. The other co-accused in this case have actually been convicted already in court. Nagtanong rin daw si Can patungkol sa red tagging. The matter of red tagging, diniscuss din namin because she asked whether it is a policy and we said that it's not a policy. Kasabay ng pulong, inanunsyo rin ng DOJ na magpapatupad sila ng amendment sa AO 35 na magiging bahagi agad ang prosecutors sa investigasyon at case build-up sa mga extrajudicial killings. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.